Mag-isa lang daw siya sa CR. Pero biglang may nag-flash. Walang tao. Walang pumasok. At ang mas nakakatakot, hindi automatic yung flash. Isang gabi noong peak season sa trabaho. Sobrang busy ng lahat at halos wala ng bakanting station. Punuan ng opisina at punuan ang mga tao. Parang lahat ay nagmamadali at pagod. Dahil sa dami ng empleyado, kailangan naming lumipat at manghiram ng lugar sa Plaza A o Plaza B. Doon sa right side kapag palabas ka ng Sutherland sa Berthafield. Ibang-iba ang ambience doon. Tahimik. Pero hindi yun yung normal na workplace vibe na may tawanan at ingay. Doon, parang kahit maraming tao, may pakiramdam kang may nakatagong katahimikan sa ilalim ng lahat ng galaw. Ako lagi ang opening noon, kaya sanay na ako sa routine. Pasok, ayos gamit, log in, trabaho agad. Pero noong araw na iyon, pagdating ko pa lang may kakaiba na akong pakiramdam. Hindi naman dramatic, hindi rin sobrang obvious. Pero may konting lamig sa batok at may bigat sa dibdib. Hindi ko na lang pinansin dahil baka pagod lang o dala ng stress sa peak season. Maya-maya, kinailangan ko mag-CR. Hindi talaga ako sanay na mag-bio break na may kasabay. Mas gusto ko yung ako lang, tahimik at walang ibang tao. Kaya pumasok ako sa CR. Pagbukas ko pa lang ng pinto, unang tumama sa akin ang lamig. Hindi lamig ng aircon, iba. Yung pakiramdam na parang may malamig na kamay na marahang humawak sa batok mo. Napahinto ako sandali at may parte sa akin na gustong umatras. Pero pinilit ko maging rasyonal. CR lang to, sabi ko sa sarili ko. Naglakad ako papunta sa mga cubicles. May 5 o 6 na cubicle at lahat ng pinto ay bukas. Walang tao. Tahimik. Sobrang tahimik. Yung klase ng katahimikan na parang sinisip-sip ang tunog sa paligid. Pumasok ako sa isang cubicle at isinara ang pinto. Habang nandoon ako, naramdam ko pa rin yung kakaibang pakiramdam. Wala naman ako nakikitang anino sa ilalim ng pinto at wala akong naririnig na paggalaw sa labas. Pero may mali. Parang may nakatingin. Parang hindi ako mag-isa. At ang mas nakakatakot, wala akong proof. Nang matapos ako, lumabas ako ng cubicle para maghugas ng kamay. Nakatayo ako sa harap ng sink at saglit kong tiningnan ang sarili ko sa salamin. Medyo maputla ako at siguro pagod lang. Habang inaayos ko ang faucet, biglang may malakas na tunog ng toilet flush mula sa likod ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi agad ako lumingon. Dahan-dahan akong tumingin sa refleksyon ko sa salamin at wala akong nakitang gumagalaw sa likod ko. Lahat ng cubicle kanina ay bukas at wala talagang tao. Hindi rin automatic ang flash doon. Walang sensor at kailangan mong pigain ang lever ng mabigat. Hindi yun basta-basta gagalaw. Pero nag-flash siya at ako lamang isa sa CR. Hindi ako huminga saglit at parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ko. Yung utak ko, naglalaban kung tatakbo ba ako palabas o magpapakatapang ako. Dahan-dahan akong lumingon at walang tao. Bukas pa rin ang ibang cubicle doors at tahimik ulit ang paligid. Bumalik ako sa salamin at pinilit kong maging kalmado. Wala lang yun, sabi ko sa sarili ko. Baka may naiwan lang na tubig o nagduko lang. Pero habang nagsasabon ako ng kamay, may naramdaman akong hangin na gumalaw sa likod ko. Hindi malakas, pero malinaw. Yung parang may tumaan. At bago pa ako makapag-react, biglang nag-on ang automatic hand dryer. Wala akong nilalapit na kamay at wala akong hinahawakan. Pero umandar siya. Malakas ang tunog at dire-diretso ang hangin na parang may pilit na nag-trigger. Doon na talaga tumayo ang balahibo ko. Parang may kuryente sa balat ko. Sinasabi ko sa isip ko, hindi na ito normal. Pero kahit nanginginig ako sa loob, pinilit kong ituloy ang paghuhugas ng kamay ko. Nagkukunwari ako na normal ang lahat kahit ramdam ko na may mali. Habang tumutulo ang tubig sa kamay ko, ramdam ko ang bigat ng paligid. Parang may presensya sa likod ko. Parang may nakatayo at nakatingin. Tumingin ulit ako sa salamin, sa mga pelikula. Doon lumalabas ang nakakatakot sa refleksyon. Pero wala akong nakita. Sumisigaw ang utak ko na lumabas na ako. Pero kahit kinakabahan ako, pinilit kong maging matapang. Sinabi ko ng mahina pero malinaw,
Bahala ka dyan. Huwag ka lang magpakita. Parang nagbibigay ako ng boundary. Parang kinakausap ko kung ano man ang gumagalaw ng mga bagay sa CR. Hindi ko alam kung tama o mali iyon. Pero pagkatapos kong sabihin yon, bumigat lalo ang hangin. Unti-unting humina ang dryer hanggang sa tuluyan itong tumigil. Parang walang nangyari, pero ang puso ko ay mabilis at malakas ang kabog. Pinunasan ko agad ang kamay ko at hindi ko na tinapos ng maayos. Ang gusto ko na lang ay makalabas. Habang naglalakad ako papunta sa pinto ng CR, ramdam ko pa rin ang presensya. Yung pakiramdam na sinasabayan ka ng tingin na parang may naiwang tanong sa hangin. Pagbukas ko ng pinto, may hangin na pumasok mula sa labas at doon ko lang naramdaman na parang bumalik ang normal na mundo. May ingay ng hallway at may galaw ng mga tao. Pero bago ako tuluyang umalis, napalingin ako sa pinto ng CR. Parang may parte sa akin na naki-expect na may lalabas o may sisilip. Pero wala. At doon ko na-realize na hindi lahat na nakakatakot ay nagpapakita. Minsan ang pinaka nakakatakot ay yung alam mong may kasama ka pero hindi mo siya nakikita. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang tunog ng flash na walang tao at ang dryer na kusang nagbukas. Parang may invisible na kamay na gumagalaw ng mga iyon. Hindi ko alam kung tao pa o matagal nang hindi. Kung iniisip mong trabaho lang ang nakukuha sa isang building, nagkakamali ka. Dahil sa 17th floor ng call center na ito, may isang iyak na hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil. Hello Kuya Ken. Tawagin niyo na lang po akong Pepper. November 22, 2009. Isa yon sa pinaka-memorable na akaw sa buhay ko. Akala ko dahil yon sa bagong trabaho, sa bagong simula. Hindi ko alam na mas tatatak pala sa isip ko ang takot na naramdaman ko sa araw na iyon. Takot na hanggang ngayon, malino pa rin sa alaala ko. Natanggap ako sa isang call center na nasa katabi lang ng Robinson's Galleria. Sobrang excited ko noon. Fresh start, bagong opportunity. Pinabalik ako ng Sunday para sa job offer signing. Kahit weekend, hindi ako nagreklamo. Kailangan ko ng trabaho. Pagdating ko ng Sunday na yun, agad kong napansin ang kakaibang atmosphere ng building. Tahimik. Maraming opisina ang sarado. Maraming ilaw ang patay. Ang maririnig mo lang ay ang mahina at tuloy-tuloy na ugong ng aircon sa malayo. Sumakay kami ng elevator na mga kasabay kong aplikante. May konting kwentuhan pa sa loob. May nagbibiruan pa tungkol sa training. Pero isa-isa silang bumaba sa mga floor nila hanggang sa ako na lang ang natira. Habang paakyat ang elevator sa 17th floor, napansin kong parang bumagal ang biyahe. Nang tumunog ang ding at nagbukas ang pinto, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may sumalubong sa akin na hangin na hindi normal. Parang may presensya na dumaan sa mismong harap ko. Saglit akong napahinto sa threshold ng elevator. Parang may invincible na humarang. Weird naman, sabi ko sa isip ko. Lumabas ako ng elevator. Doon ko napansin na madilim ang floor. Hindi totally madilim, pero may mga ilaw na hindi bukas. May mga sulok na masyadong anino ang dating. Ang hallway ay mahaba. May mga sakadong glass offices sa magkabilang side at bawat hakbang ko ay parang mas malakas ang tunog dahil sa sobrang katahimikan. Habang naglalakad ako papunta sa HR office, may pakiramdam akong hindi maalis. Parang may nakatingin. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na iyon. Pero ramdam ko sa batok ko. Hindi ako lumingon. Hindi ko alam kung bakit, pero ayokong lumingon. Matapos ang job offer discussion, medyo bumalik ang excitement ko. Officially hired na ako. Nakangiti pa ako habang palabas, pero bigla akong kinailangan mag-CR. Hindi yung pwedeng tiisin, yung tipong kailangan ngayon na. Gusto ko sanang bumaba sa galerya at doon na lang, pero hindi ko na kaya. Kaya bumalik ako sa hallway na iyon papunta sa CR ng 17th floor. Mas tahimik na ngayon. Mas mabigat ang hangin. Pagpasok ko sa CR, wala akong nadatnang tao. Walang patak ng kripo. Walang eko ng yabag. Yung ilaw ay sapat lang, pero may malamig na pakiramdam ang lugar. Pumasok ako sa isang cubicle at isinaka ang pinto. Pinipilit kong wag mag-overthink. Habang nandun ako, bigla kong narinig ang tunog ng main door ng CR na bumukas. May pumasok. Napahinto ako.
Hindi ako gumalaw, nakikinig lang ako. Pagkatapos noon, may narinig akong iyak. Hindi simpleng iyak, hindi mahinang hikbi, hagulhol, at sobrang lapit. Parang nasa kabilang cubicle lang. Nakamdaman kong tumayo ang balahibo ko mula batok hanggang paa. Parang may malamig na gumapang sa likod ko. Hindi ako makagalaw. Gusto kong magsalita. Gusto kong magtanong kung okay lang ba siya. Pero walang lumalabas na boses. Bigla, tumigil. Walang paghina. Walang footsteps. Tahimik. Yung klase ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa iyak. Nagstay ako sa loob. Naghihintay ng kahit anong senyales na may taong lalabas. Pero wala. Nakasloob akong tumayo at binuksan ng cubicle. Paglabas ko, bukas ang 2 cubicle sa magkabilang side. Walang tao, walang anino, walang paa sa ilalim. At malinaw sa isip ko, wala akong narinig na pinto na bumukas o nagsaka ulit. Nanginginig ang kamay ko habang naghuhugas ng kamay. Hindi ko natitignan ng salamin. Ayokong may makita. Lumabas ako ng CR at habang naglalakad pabalik ng elevator, ramdam ko ulit ang pakiramdam na may nakatingin. Pero ngayon, parang mas malapit. Parang mas aware ako na hindi ako nag-iisa kanina. Lumipas ang mga araw at nagsimula na ako magtrabaho sa 10th floor. Doon ko narinig ang mga kwento. May nagpaparamdam daw sa 17th floor. May umiiyak sa CR. May babaeng nagpapakita. May nagpakamatay daw dati. Ang kwento, may babaeng empleyado raw doon noon. May fiancé. Magpapakasal na sana pero iniwan siya. Hindi niya kinaya ang sakit at doon daw sa mismong CR ng 17th floor siya nagpakamatay. Pagkakinig ko noon, parang bumalik ang lahat. Yung bigat ng hangin, yung pakiramdam ng may nakatingin. Simula noon iniwasan ko na ang 17th floor. Kung kailangan man pumunta, may kasama dapat. Hindi ako papasok mag-isa, lalo na sa CR. Kasi minsan, hindi katahimikan na nakakatakot. Minsan mas nakakatakot ang iyak. Yung iyak ng isang kaluluwa na hanggang ngayon, nandoon pa rin sa 17th floor. At kung mapadaan ka doon ng Sunday, kapag konti ang tao at biglang bumigat ang hangin, huwag kang lilingon. Baka marinig mo rin ang iyak sa CR ng 17th floor.